Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday. Mga lods, medyo maulan nga lang, no? Although walang pasok tomorrow, goods na goods. Goods na goods, no? So ayan, no? Mag-update tayo ngayon mga idol. Gravities ang ating mga news ngayon. No, nakita ko si Merwem. So ayan ha. At punta muna tayo sa ating crypto bubble mga idol, no? So crypto bubble tayo. Ang day natin, ayan, so hindi tayo nakapag-update kagabi kasi pumunta tayo ng naki-celebrate. In-invite kami ng anniversary ng ibang chapter. So medyo umaga na ako nakauwi. Ano tayo? Ngayon lang ako nabuo, kumbaga. Basag ako kagabi. Ngayon lang ako nabuo. So, sa hours natin, mga idol, nagkakaroon tayo ng simple correction. No? Sabi ko sa inyo, normal lang yan, mga lods. No? Kaya nga yung inano natin kagabi, kahapon, sabi ko, ito yung 50%, di ba? So, gaganon-ganon lang siya, di ba? Sabi nga natin, mga lods. So, ganon yung nangyayari ngayon. So, pwedeng mag-drop to, hanggang dito din, umahon ulit. Parang wave-wave lang yan mga lods. So ayun yung sa tingin natin mangyayari. So ngayon, punta tayo sa mga news natin mga idol. Medyo throwback lang tayo ng konti dito. Bago tayo mag-start muna, alam nyo na, palike muna ng video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Click nyo yung notification bell. At sobrang shoutout sa mga sumusuporta sa atin, no? Sa pamamagitan ng super thanks at membership. Thank you sa inyong lahat mga idol, no? So ito na. Throwback muna tayo sa Pizza Papa John's, no? Alam nyo ba mga idol, 15 years ago, siguro alam nyo na tong story na to. A man paid 10,000 Bitcoin for 2 pizza from Papa John's. Yeah? Ngayon, that BTC is worth 7.5x, no? O 7.5 times the entire franchise mga lodi. Isipin nyo kung ilan yung franchise ng Papa John's, no, sa buong mundo. Hindi ko alam kung may Papa John's dito sa atin eh. Yeah? Pero i-times 7.5 mo yun. Ganun kalaki na yung franchise nila na yun mga lodi no, mas malaki pa rin yung 10,000 Bitcoin na binayad ngayon, no? Ay dati. Grabe, no? Ganun kalupit mga lodi. So ang ano lang dito is yung time, no? Kailangan mo lang ng time at yun na nga, magkakaroon ka ng paldo-paldo ka na. Pero yung sabi, kasi syempre iniisip ng iba, di nagsisi yung bumili ng ay pinambayad niya yung Bitcoin niya, nagsisi siya. Kasi ng mga panahon na yun mga idol, mababa pa lang yung price ng Bitcoin. At yung 10,000 Bitcoin niya mga lodi, marami siyang Bitcoin. Yung tao na yun. Hanggang ngayon siguro marami pa rin siyang Bitcoin mga lodi. Kaya yung ginawa niya, naging history na yung ginawa niya. So para sa akin, hindi niya yung pinagsisisihan. 'Di ba? Ako yung gumawa niyan at marami pa rin naman akong Bitcoin ngayon. 'Di ba? Kasi nung panahon na 'yan, nagutom siya eh. Kailangan natin ng pizza. Order tayo. Bayad natin Bitcoin. 'Di ba? Siguro yung BTC niya nun, hindi lang 10,000. 'Di ba? Baka 100,000 pa yung Bitcoin niya. So ngayon, isipin niyo kung magkano na 'yon, mga lodi. So ayan. Tapos mga lods, eto naman. Medyo throwback lang tayo dito sa dalawang news na to Saylor, 5 years ago, MicroStrategy adopt the Bitcoin standard. Since then, we've outperformed every asset class and every Magnificent 7 stock. Alam niyo mga idol, tandang-tanda ko to, mga lods, no? Nag-a-adapt si Michael Saylor ng Bitcoin nung bear market ng 2021, mga idol, no? Yung pagbagsak ng, alam ko, nasa bull market pala, kumbaga medyo bull pa nun mataas pa yung presyo ng Axie nun. Nababalitaan ko nun na bumibili na sila, nakikita ko na sa news na bumibili sila ng Bitcoin. Tapos nung bumagsak yung Bitcoin mga lodi, parang pinagtawanan pa nga si Michael Saylor nun. Saan na yung mga binili mo ngayon? Ganyan, wala na, bagsak na, talo ka na. Kumbaga negative na yung binili mo.
Pero ang ginawa ni Michael Saylor nun, bumili siya ng bumili. Kasi alam niya yung cycle eh. Mga lods eh. So nasa bear market siya nun eh. Bili siya ng bili. O ngayon, 5 years ago, ay 5 years from then, tama ba? Yung mga nilapag niya o yung mga in-stock niya nun, binodega niya nun, nagbunga na. Di ba? So isipin nyo mga lodi, sumikat yung si Michael Saylor sa loob lang ng isang cycle. Nagsimula siya nung halos kalagitnaan ng bull. Di ba? Nagsimula siyang magbodega ng Bitcoin. Tapos natalo siya dahil nagkaroon ng... Hindi siya natalo, paper loss lang yun, syempre. Kasi hindi niya naman withdraw eh. Di ba? Kumbaga, binodega niya ng binodega. Binodegahan niya ng binodegahan. Di ba? Hanggang kahit na bear market, bili siya ng bili. And then, nung bumalik yung Bitcoin, umangat ulit. Di ba? Tandang-tanda ko yun, mga idol, nag 900,000 lang yung Bitcoin nun. 900,000 pesos Grabe yun, mga lodi. Tas bodega ng bodega si Michael Saylor nun. Tapos syempre, pinagtatawa rin siya. Ano lang siya, sige, okay lang yan. Alam naman natin yung cycle, tataas yung Bitcoin. Kasi ni-interview siya, syempre, in-hype niya pa rin yung Bitcoin. Ang Bitcoin is something ganito, ganyan. No? Diba? So, one cycle lang. No? It took him one cycle para maging kilala sa buong mundo dahil sa Bitcoin, mga lodi. Siyempre talagang ganun, magiging ano ka talaga. Talagang mamahalin mo yung Bitcoin pagka ganun yung ginawa sa'yo, di ba? So isipin nyo, ano yung gagawin, ano yung tayo kung tayo naman, sa point naman natin, isang cycle din. Di ba? Isang cycle din, mga idol, magbodega tayo. Kahit na maranasan natin yung volatility, bumagsak, tumaas, bumagsak, pero nagbobodega ka lang pagka gusto mo. And then once na lumipad na yung Bitcoin, mga idol, o yung market, o yung crypto, o kung ano man, yung binodigahan mong coins, mararamdaman din kaya natin yun, mga idol. Hindi na para sumikat, kasi Michael Saylor, syempre yung ano niya yan, yung company niya yan, di ba? Pero sa atin lang mismo, 'di ba? So tayo nagsimula tayo 2021 din, no? Panahon ng Axie, pandemic, 'di ba? So nagbodega tayo noon, naranasan nating mag-profit, naranasan nating bumagsak, no? Pero tuloy pa rin sa bodega. Ayan, ang dami na nangyari. Ang dami na nangyari sa akin simula nung ano na 'yun eh. Simula nung pumasok tayo sa crypto, no? Nakabili akong motor, nakabili akong sasakyan. Di ba? Ganun eh, mga lods eh. Pero ngayon, hindi pa tapos yung cycle eh. Meron pa ang mangyayari. Sana nga, meron pa mangyayari ng mga idol, no? So, ganun lang, mga lods. Tiwala lang sa, kung, syempre, inaral nyo naman siguro kung ano yung mga binodigahan yung coins. Di ba? Tiwala lang, mga idol. Darating din yung it's time to shine, di ba? So, ayan, grabe yung dalawang, ano natin, throwback news. Eto na. Natatandaan nyo ba? Kilala nyo ba ang batang ito? Mga lodis, no? Ito yung batang ng rug pull. 'Di ba? Sabi dito, famous meme coin rug puller kid owns a Bugatti now. Grabe si baby. Oh, ayan Sabi dito, back in November 2024, a 13 years old known as the Quant Kid shocked the crypto world. He launches a meme coin, Rag It Live, no? Binalita natin yun, mga lodi, no? Yung ginawa niya na yun. And walk away with around $30,000 in minutes. Di ba? All while streaming it online. Sa ano to? Pump.pan to. Mga idol, binalita natin yan, no? But the story didn't end there. Soon after he sold, the community pumped the coin in revenge, no? Parang ang nangyari kasi nun, mga idol, nagbenta siya, nirag pull niya, di ba? Tapos pinrapit niya. Ang ginawa ng community, pinataas ulit yung coin, hindi na siya kasama. Sending it to tens of millions in value. If he had held on just a little longer, the same 30,000 could have turned into millions. Kaya naiwan siya nun mga lods ginantihan siya ng community. Instead, he cashed out early and missed the biggest bag of his life. Since then, he's been quiet. Ayan. But lately, he's been spotted online posing
with a Bugatti and a Rolls Royce. Panis. His sudden display of wealth has sparked fresh controversy, with people questioning whether he stuck gold with another crypto move or pulled up another rug to fund this flashy lifestyle. So ang nangyari mga idol, sa madaling salita, hindi natin alam kung ano, hindi alam ng community kung talagang naiwan nila yung bata. Yeah. Kasi ang nangyari, nakita siya, nagpo-post siya na may Bugatti siya, may Rolls Royce siya. So ang iniisip nila, baka nang rug pull ulit to ng ibang coins. Di ba? Grabe tong bata na to. So tuntua siguro yung magulang nito, mga idol, no? Grabe yung ano na yun, grabe yung issue na yun sa kanya nung binalita natin. Si Quant Kid, asan na yun? Live yan mga idol eh. Sinong nakapanood na news natin to? Check nyo. Dito yan mga lads eh. Ayan yan oh. Yung bata na yan oh. Mga idol oh. Live yan. Ayan oh. Ito yun, live show. Tas niragpull niya yung ano, niragpull niya yung community. Tuwan-tuwa siya niyan eh. Ayan oh. Tas bigla niyang binagsak. Ayan, paldo siya niyan eh, mga idol eh. Ayan, tuwan-tuwa siya. Oh. Hindi ko na nilagay ng sounds ha. Pero mga idol, kaya nga, ang nangyari nung ginantihan siya ng community, biglang hinataw yung quant, kumbaga lumipad. Iniwan siya. Pero ngayon, natagpuan siyang may Bugatti. Grabe yung bata na to, mga idol, no? Ito na tayo. Sa coin ito, shoutout sa nagtag sa akin, mga lods. Si Kevin ata nagtag nito. Sino ba nagtag sa akin ito? Si Andrew Tate lost 700k shorting Kanye West token on Hyperliquid. Shinort niya, tas natalo siya. Hindi naman umangat to. Umangat ba to? Parang hindi naman, mga idol. Ba't siya natalo? 'Di ba? How can you lose in shorting a coin that loses value every day? Tama. How the F do you lose money shorting a coin that has been down only since its first hour or so? 'Di ba? Dapat panalo siya. Yan. Dapat panalo siya dyan kung sinort niya. Di ba? Ang kulit naman ng news na to, mga idol. Ano yun? Ang kulit mo nun. Siguro nakaano siya yan, times 125. Tapos ano, nag-short siya dito. O yan, sa 37 pesos. Halimbawa lang, nag-short siya dyan. Naka 125 siya. O umangat dito. Sa 40 pesos. Ganun ka-chupul. Mga lodi, yan ang malas talaga pagka ganyan, no? Punta tayo sa Coin Bureau. Ito mga lodi, hindi ko pa ito napapakinggan. Nagmumukhang chikito na naman si Charles Hoskinson. Hoskinson says, Vitalik will lose his S if ADA flips Ethereum. The Cardano founder says ADA overtaking Ethereum I would give Vitalik a brain aneurysm. He's not going to retire. He's going to drop over. So, if ADA flips ETH, he's going to have a brain aneurysm, guys. He's not going to retire. He's just going to... No! You were the chosen one! He'll just lose his shit. He'll have to, like, invest all of his money into anti-aging technology to live 1,000 years to find his shit in the year 3025 because he'll so lost it. He would be like traveling in some sort of like world with genetically engineered super possums fighting against the dolphin people, and and he'll be on his octopus mount with like a cyber Vitalik, and he'll go down to the ground and like dig through the earth with his robotic hands, and he'll find this pile of shit, and he's like, "This is the shit. This is the shit that I lost." Tawag dito? Si Charles, ano rin no? Parang magkano sila ni Vitalik mga idol Nakapansin ko yun although goods naman to si Charles Hoskinson, mga idol. Tapos si Vitalik, no?
Hindi, para sa akin lang kung pagtatabi-tabihin mo yung mga yan, si Brad Garlinghouse, diba? Si Charles Hoskinson, tsaka si Vitalik, parang titignan mo yung mga postura nila. Hindi naman sana nag-ano tayo, no? Kaya lang kasi parang mas, yung bagay yung professional na tingin, no? Bilang isang, parang makikita mo siya kay Brad Garlinghouse. Hindi naman sa inaano ko sila, pero goods pa rin. Si Vitalik kasi may marami nang meme sa kanya mga idol Ito si Charles, nakalala ko na naman tuloy yung airdrop nito. Hindi ko pa inaani airdrop, nakakatakot kasi i-claim Mga lodi, nakakatakot kasi baka maano tayo Ang tagal pa naman na nung XRP ko, mga idol. Kumbaga, pasok ako dun sa may screenshot Inano ko siya tinignan ko, pasok ako dun sa screenshot. Diba? Sayang. Kaya lang natatakot akong i-claim. Comment nga kayo dyan kung na-claim nyo na yung, kung meron ng mga naka-claim sa airdrop, yung midnight ni Charles Hoskinson, mga lodi. Please comment kayo Tapos sabihin nyo kung ano yung experience nyo, kung goods ba o hindi, mga idol. Ngayon. Tapos, eto good news, mga lodi, XRP. XRP breaks into top 100. Ripple entered the top 100 asset by market cap. For a moment, it hit rank 97. Flipping giants like Pinduoduo, Doge, parang ganun. Ano ba sa ito? Telecom and CATL. Ayan, mga idol, no? So, nag-97 pa siya dito. Tapos biglang bumalik lang ulit sa 100. Pero overall, pasok siya sa top 100, mga lods, no? Siyempre, goods yan. Pataas na yan. Magiging na yan. Papasok na sa top yan. Top 50 muna. Di ba? Lapit na. Eto pa, isang malupit. XRP Army. This one is for you. Ayan. You can now buy your Tangem wallet with XRP. Babayaran nyo ba to ng XRP? Siyempre ako, eto mga idol if ever na, kumbaga, pwede ka na magbayad ng crypto, I think parang hindi tama yung ibabayad mo mismo yung token. Halimbawa, XRP, ibabayad mo mismo yung token ng XRP. Mas maganda kung i-convert mo muna siya sa stablecoin bago mo bayaran. Stablecoin na yung kukunin, di ba? Kasi parang ang pangit pagka ganun Kumbaga yung parang Bitcoin, ibabayad mo ba ng Bitcoin o i-convert mo muna stablecoin yung Bitcoin bago mo ibayad? Parang mas maganda yung ganun. Di ba? Tapos ito pa, Gemini announced XRP Mastercard, future or present XRP card from Gemini. What's more than cashback? So ayan mga idol, no? So unti-unti na, no, na-adapt yan mga idol. At yung naalala ko yung NDAs, no, ng Ripple, mga XRP partnership. Malapit na rin yun, isa-isa na silang lumalabas, mga idol, no? Kasi nga tapos na yung date So i-announce na nila yan isa-isa, mga idol, no? 3 card set. Grabe pogi ni Brad So ayan mga lodi, punta nga tayo sa chart. So buhay pa rin yung ating trade, mga lods, no, na muntik ng ma-dead. So ngayon meron tayong 2,981 profit as of now. So tuloy-tuloy ito, sana hindi na siya bumalik. Sabi ko nga, ang pangit nung pag bumalik pa siya, di ba? So pag eto tumuloy-tuloy na mga idol, no, kahit bumalik lang siya dito sa 3.6, sarap. Marami yung kasabay na naka-trade dito, di ba? May mga naka-position din kayo, mga lods, no? So siguro masaya kayo ngayon. Congratulations mga idol. So maglalak profit ba kayo, mga lodi, o hindi? Ganun lang yung tanong dyan, mga idol, no? Pero syempre, ang pinaka-advisable, mag-lock profit kayo, no? Kaya lang ako hindi, kasi mag-risk na to
Sabi ko nga sa inyo, palpak ako mag-trade, so wag nyo akong gayahin. Wag nyo akong idolin sa trading, mga lods. So ayan, ayun lang muna yung news natin ngayon, mga lodi. Nag-throwback lang tayo ng konti at konting update. Mamaya babawi ako sa inyo gabi. Mga idol, mag-update tayo, no? Mamayang gabi ulit, mga lods, no? So, salamat sa mga nanood. Kung umabot kayo dito, palike ng video. Kung di nyo nagustuhan yung video ngayon, thumbs down nyo, mga idol. No, ayun lang, no? Talagang pinilit ko lang mag-update ngayong umaga para sa inyo, mga lods. Mamayang gabi ulit, no? Mag-ahipon tayo ng maraming news, no? So, ayun lang. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Check nyo pala yung mga description dyan, ha? Sa link natin sa baba. O, ayun. Magandang araw at What's up, what's up? yun, what's up lang si Boy. What's up? Thank you.